The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Brad Copides. Jeff, I was about to text you kagabi bago tayo nawala lang sa aking isipan para kumustahin ang result ng test mo, Brad Jeff. Kumusta? Mabuti naman Brad Ted na lumabas na ako kahapon sa hospital. Yung series of testing, yung iba 3 days pa makukuha yung result. Yung mga stress test, mababasa ng doktor. Yan. Pero so far, napagtagumpayan naman natin yung treadmill. Oh, okay. Sa may ganun. So yun, Yeah. lahat ng blood test wala pang resulta. Yung, di ba, 24 hours Yeah, na naman hindi- yun. Yeah, I think i-discuss ng cardiologist ko sa akin yon next week, yung mga blood test. Okay. Cardiologist, hindi internist o hindi, nephrologist o hematologist. Alam mo. Yun. Alam mo. Yung cardio ko siguro magko-coordinate. Yeah. Si Doc Edward Magsambol ng St. Luke's QC. Alam mo, Thank you. talagang hindi maitatanggi, no? Kapag habang medyo nagmamature tayo, Oo. parami ng parami, no? Ang mga Oo, friends yung meron ka doktor. ng cardiologist, Oo. meron ka ng internist, Wow. nephrologist, meron kang Biologist. urologist. Oo. Ayan. Kulang pa Ang kayo. Oo. Oo, kulang pa kayo ng aesthetic doctor. Ikaw talaga. Botox. Ayaw niyo ng Botox? Ha? Ay, sorry. Sorry po. Hindi kasi pag Hindi namin sa kailangan babae yun. kasi pag nagmamature tsaka nagkakaedad, ang unang friend namin, aesthetic doctor. Oo, Okay. kailangan mo Sino din may ng kakilala ka, isang, di ba, si doktor? Yung binabanggit mo, binabati natin dito. orthopedic surgeon, si Dr. Gerald C. Ayun, Doc Gerald C., good morning, di ba? Plastic surgeon naman yon. Ay, mas matindi yun. Oo. Oo. Bakit tinitignan mo ko parang may gusto ka pang ipapago sa mukha ko, ah? Iba yung plastic. Yung sinabi Ayat mo, plastic ibang klaseng surgeon, plastic, ah. oo. Oo, plastic surgeon. Oo, Okay. si Good morning, Dr. Doc. Gerald C. naman yon. Pwede ko po Si mapalipat. Dr. IBS Casa, hematologist naman siya. Hematologist. Yes, si Dr. Steve Marlo Cambe, ito naman ay ear. Ayan. Ear doctor. Wow. Ear doctor. Oo. ENT. That I might be needing soon. Oo. Okay, habang si Dr. Mario Ver naman ay orthopedic surgeon. Orthopedics. Yun. Ayan, okay, sige. Daming doktor. Oo. Daming kilala ni Ted na doktor. Ay, oo naman. Si Dr. Jun Tripon, Dr. Jimmy Flor, ayan. Si Dr. Jerry Silva, Dr. Emmanuel Lennon, ayan. Si Dr. Jose Briggs Puhulalte, si Dr. Annette Borromeo, Dr. Steve Marlo Cambe, Dr. Abenilo Aventura Jr., ayan. Sige. Pero ang importante ay yung Dr. Love. Ay, oo. Napapakinggan niyo po yung gabi-gabi Okay. dito sa True FM. Sige. Dr. Love, good Sa morning. lahat ng mga doktor ngayon, maganda umaga po sa inyong lahat. Eto Okay, na. sige. Salamat na marami, Brad Jeff. Wala pa. Hindi pa nagsisimula. At inaantay na Hindi pa tayo ni tapos. Doc Yeye de la Peña at ng kanyang tatay itong The Daily Bread. Ang importante po yung doktor sa ating pong espiritual na pangangailangan. Ito si Doc Pastor Jeff Eliscopides. Doc, Okay, Doc Doc. Jeff? Yeah, evangelist, theologist. Ako meron man. Well, happy 66th muna birthday kay Kuya Jojo Bausas na nasugbu Batangas. Ayan, Kailangan thank mo you ng for tuning in. neurologist. Ha? Ako? Neurologist. Oo. Sa utak yata yun. Ay, ikaw talaga. Natanong pa ako. Kailangan mo ako? ng neurosurgeon. Pwede. Padadagdagan ko ng GB. Yung utak ko. Para mas matindi yung Si capacity. Dr. Willie Lopez. Good morning, Yan. Doc Willie. Pwede po bang padagdag para hindi naghahang? Di ba? Minsan kasi parang naghahang ka. Eh. Hindi, iuntog ko lang sa ulo mo. Ayun lang, mahirap yun. Oo. Hello po sa mga doctors natin. O, Pastor Jeff, ito na. The floor is Ayan na. sure na to. Baka Sige. nauntog ka lang nung bata ka pa. Baka nga. Nahulog ka sa crib. Nasobrahan lang sa duyan. Okay, sige. Sige, tuloy na natin to. Sige po. Well, nasa mga series po tayo ng mga wrong mindsets na pinaniniwalaan natin. Another wrong mindset na, eto, guilty tayo lahat dito. Ito pong mindset na ang success ay nasusukat sa dami ng salapi at pag-aari. Minsan ba ganito mindset natin? Ma-promote lang ako, pag lumaki lang kita ko, pag magkabahay lang ako, pag maging MVP lang ako sa liga na to, okay, saka lang ako magiging masaya. So nangyayari po, pilit nating hinahabol yung success, money, recognition, achievement. Pero bakit minsan kahit nandun na tayo, parang may kulang pa rin.
Minsan kasi iniisip natin, and lahat po tayo guilty siguro dito, kung mayaman lang ako, kung marami lang akong pera, mapapawi lahat ng problema ko. Posible, pero hindi po siya completely true. Otherwise, sana lahat ng milyonaryo ngayon, wala na sakit ng ulo, no? Namumuhay na sana ng tahimik, kontento sa buhay. Now, hindi ko po sinasabing walang kwenta ang pera, pero isa po siyang tool o kasangkapan na gamit natin para mabuhay. Pero hindi po ito ang ultimate source of life. Example po, yung washing machine mo sa bahay. Kasangkapan yan, ma-apply yan, tool, para mapagaan yung buhay mo. Pero ang weird nun, kung ginawan mo ng altar yung washing machine, tapos inaalayan mo ng kandila, bulaklak, insenso, ting gabi at umaga. So minsan, sasabihin natin, hindi ko gagawin yon. Pero ilan ang kilala yung politiko o mga taong yung pera ginawan Diyos. Pumapatay pag eleksyon, willing masira pangalan, sa ngalan ng korupsyon. Alam niyo po yon. Kaya gusto ko lang kayo i-remind, isa sa pinakamayamang tao na nabuhay sa balat ng lupa, si Haring Solomon, sabi niya sa Mga Ngaral 2:11, pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ng lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Again, si King Solomon po ito, one of the richest, wisest, most successful man in history. Meron po siyang kayamanan, lahat ng pleasure sa mundo, accomplishment, influence. He literally tried everything life can offer. Ang conclusion niya, meaningless. Chasing after the wind. Lagi kang habol ng habol sa hangin. Ibig sabihin, naka-iPhone 17 ka ngayon, lalabas na yung 18, yung 19, walang katapusan. The truth is, only God can satisfy us. Kaya sabi nga po ni Jesus, I am the bread of life. Sino man lumapit sa akin, hindi na magugutom. So ang problema, hindi yung success, kundi yung kakulangan ng Diyos sa gitna ng success. 3 things lang po gusto kong i-share sa inyo. Number 1, check your heart. Hindi masama ang success. Pero mali ito kung hinahanap mo yung identity mo doon. Pangalawa, pursue God first. Sabi sa Bible, seek first the kingdom of God. And the rest will be added unto you. At pangatlo, i-redefine natin yung meaning ng success. Success is not having more, but knowing God more. Ulitin ko po success is not having more, but having a deeper knowledge of God more. Every day, dapat lumalalim tayo sa pagkakakilala sa Diyos. So again, you can have everything the world offers and still feel empty without God. Mga Ngaral 2:11. Pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ng lahat na pinagsikapan ko rito sa mundo. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa reminder ni King Solomon. Kami namumuhay dito sa literal na mundo, temporal, physical. Kaya Lord, kami ay driven by tangible things, yung nahahawakan, nasasalat, na experience. Kaya Lord, nakakalimutan namin there is such thing as spiritual. Kaya Lord, minsan, ang gusto namin ay magkamal na maraming physical na ari-arian, maraming physical na salapi, nakalimutan namin yung spiritual. So Lord, sa mga tao ngayon na kinokompormiso ang kanilang pangalan, integridad, karakter, sa ngalan ng pagkakamal ng salapi, ari-arian, Lord, i-remind mo sila. Sa huli, Lord God, iiwanan din nila lahat to. Para lang tong laro ng Monopoly. Pagkatapos ng game ng Monopoly, everything returns to the box. Ang ending namin kabaong lang din. Kaya Lord, tulungan mo kami magkaroon ng eternal mindset na hindi lahat ng salapi at ari-arian ay magdudulot sa amin ng contentment. Only a relationship with you will bring us to a place of contentment and satisfaction. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa aral na ito na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. Thank you po sa pagkalabit niya sa aming lahat. Alagaan niyo po si Brad, lalo na ang kanyang kalusugan sa pagpapatuloy po ng kanyang misyon sa aming programa at sa kanilang simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa aral na ito mula sa ating mga ngaral. At sa iyo, Brad Jeff, salamat na marami. We pray, sincerely pray na maging maayos ang lahat ng resulta ng iyong test kahapon. Alright, Brad? Well, salamat Brad Ted at sa mga nagdasal din po. Ako po ay sa Anchor Church family na nililid ko. Salamat sa inyong lahat na nagdasal. Huwag ko kayo mag-alala, marami pang papagawa si Lord sa atin.
I'm looking forward na makasama kayo ulit ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Meron kaming Zoom Bible Study. Yan. Ted? Ayan. Okay, so Brad Jeff, ang importante, ang pinaka-importante talaga sa lahat ay pagkain, yung chinichibog at yung ating galaw-galaw, Osteogard. Para hindi pumanaw. Yes. Ang diet ha, Okay, Pastor? salamat na marami. Thank you, Brad. Bukas tayo ulit, araw na ng Webes. Kaya nga hindi ako sumasama sa iyo, Cha, sa mga buffet mo para Ako sayang naman. Tikim-tikim lang kasi. Tikim-tikim. Oo. Doon din malalaman yung pagsubok, no? Oo. Oo. Yung kumbaga may Pagsubok, hangganan din Yung dapat. pagsubok, nakita mo, dinuguan. Sarap nito, kare-kare. Sarap nito. Oo. Tikim lang. Di ba? Tikim lang. Oo. Marupok ako dyan, marupok. Yun lang. Sige. Salamat na marami, Brad. We'll catch you tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted, upon yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jevelis Copides. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.